Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayon, kung naging epektibo man o hindi ang inyong paghahabol ay nasusukat sa pamamagitan ng kung ano ang kasalukuyan ninyong taglay. Ito ang ginagamit para malaman ang inyong kalalabasan. Ibig sabihin, ang inyong kalalabasan ay nahahayag sa mga sakripisyo at mga bagay na nagawa ninyo. Ang inyong kalalabasan ay malalaman sa pamamagitan ng inyong paghahabol, inyong pananampalataya, at inyong nagawa. Sa inyong lahat, marami ang wala ng pag-asang mailigtas, sapagkat ngayon ang araw ng paghahayag ng mga kalalabasan ng mga tao, at hindi ako magiging lito sa aking gawain. Hindi ko aakayin yaong mga lubos na walang pag-asang mailigtas tungo sa susunod na kapanahunan. Magkakaroon ng panahon na tapos na ang aking gawain. Hindi ko gagawan yaong mababaho at walang espiritong mga bangkay na hindi man lang maililigtas. Ngayon ang mga huling araw ng pagliligtas sa tao, at hindi ako gagawa ng gawaing walang silbi. Huwag magalit sa langit at lupa. Darating na ang katapusan ng mundo. Hindi ito maiiwasan. Umabot na ang mga bagay-bagay sa puntong ito at wala ka nang magagawa bilang tao para pigilin ang mga ito. Hindi mo mababago ang mga bagay-bagay ayon sa gusto mo. Kahapon, hindi ka nagsikap na habulin ang katotohanan at hindi ka naging tapat. Ngayon, dumating na ang panahon. Wala ka ng pag-asang mailigtas at bukas aalisin ka na at wala nang magiging palugit para sa iyong kaligtasan. Kahit malambot ang aking puso at ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para iligtas ka, kung hindi ka nagpupunyagi o nag-iisip para sa sarili mo, ano ang kinalaman nito sa akin? Yaong mga nag-iisip lamang tungkol sa kanilang laman at nagtatamasa ng kaginhawaan. Yaong mga mukhang naniniwala ngunit hindi talaga naniniwala. Yaong mga nakikilahok sa masasamang panggagamot at pangkukulam. Yaong mga walang delikadesa, gula-gulanit at nanlilimahid. Yaong mga nagnanakaw ng mga alay kay Jehovah at ng kanyang mga pag-aari. Yaong mga nagmamahal sa mga suhol. Yaong mga nangangarap ng walang ginagawa na makaakyat sa langit. Yaong mga mapagmataas at palalo na nagpupunyagi lamang para sa personal na katanyagan at yaman. Yaong mga nagkakalat ng mga salitang walang katuturan. Yaong mga lumalapastangan sa Diyos mismo. Yaong mga walang ginagawa kundi husgahan at siraang puri ang Diyos mismo. Yaong mga nagugrupo-grupo at naghahangad na maging malaya. Yaong mga dinadakila ang kanilang sarili ng higit sa Diyos. Yaong walang kwentang mga kabataan, mga may edad at matatandang kalalakihan at kababaihan na nasilo sa kahalayan. Yaong kalalakihan at kababaihan na nagtatamasa ng personal na katanyagan at yaman at naghahabol ng personal na katayuan sa gitna ng iba. Yaong mga taong hindi nagsisisi na nabitag sa kasalanan. Hindi ba sila? Lahat sila.
ay walang pag-asang maligtas? Ang kahalayan, pagiging makasalanan, masamang panggagamot, pangkukulam, pagmumura, at walang katuturang mga salita ay lahat talamak sa inyo. At ang katotohanan at mga salita ng buhay ay tinatapakan sa gitna ninyo. At ang banal na pananalita ay dinudungisan sa gitna ninyo. Kayong mga hentil, na sobra sa karumihan at pagkasuwail, ano ang kalalabasan ninyo sa huli? Paano naaatim ng mga nagmamahal sa laman, gumagawa ng pangkukulam ng laman, at nabibitag sa mahalay na kasalanan na patuloy na mabuhay? Hindi mo ba alam na ang mga taong katulad ninyo ay mga uod na walang pag-asang maligtas? Ano ang nagbigay sa inyo ng karapatang humingi ng kung ano-ano? Sa ngayon, wala ni katiting na pagbabago sa mga hindi nagmamahal sa katotohanan at nagmamahal lamang sa laman. Paano maliligtas ang gayong mga tao? Yaong mga hindi nagmamahal sa daan ng buhay. Mga hindi dumadakila sa Diyos at nagpapatotoo sa Kanya. Mga nagpapakana alang-alang sa sarili nilang katayuan na nagtataas sa kanilang mga sarili. Hindi ba't ganoon pa rin sila kahit ngayon? Ano ang kabuluhan ng pagliligtas sa kanila? Kung maliligtas ka ay hindi depende sa kung gaano ka na katanda o ilang taon ka nang nagtatrabaho. At lalo nang hindi ito depende sa kung gaano karami ang mga kredensyal mo. Bagkus, depende ito sa kung nagbunga na ang iyong paghahabol. Kailangan mong malaman na yaong mga naliligtas ay ang mga puno na nagbubunga. Hindi ang mga puno na may malalagong dahon at saganang bulaklak, subalit hindi nagbubunga. Kahit nakagugol ka na ng maraming taon sa paggala-gala sa mga lansangan, ano ang halaga niyon? Nasaan ang iyong patotoo? Ang iyong pagpipitagan sa Diyos ay napakababaw kumpara sa pagmamahal mo sa iyong sarili at sa iyong mga mahahalay na pagnanasa. Hindi ba napakasama ng ganitong klaseng tao? Paano sila magiging uliran at huwaran para sa pagliligtas? Ang iyong kalikasan ay hindi na mababago. Napakasuwail mo. Wala ka ng pag-asang maligtas. Hindi ba ang gayong mga tao ang aalisin? Hindi ba ang oras na matatapos ang aking gawain ang siyang oras ng pagdating ng huling araw mo? Napakarami kong nagawang gawain at napakarami kong nasambit na salita sa gitna ninyo. Gaano karami nito ang tunay na nakapasok sa inyong mga tainga? Gaano karami nito ang nasunod ninyo kahit kailan? Kapag natapos ang aking gawain, iyon ang magiging oras na titigil kang kontrahin ako. Natitigil kang kalabanin ako. Habang ako'y gumagawa, patuloy kayong kumikilos laban sa akin. Hindi kayo sumusunod sa aking mga salita kahit kailan. Ginagawa ko ang aking gawain, at ginagawa mo ang iyong sariling gawain. Gumagawa ng sarili mong munting kaharian. Kayo'y walang iba kundi mga soro at mga aso. Ginagawa ang lahat para kontrahin ako. Palagi ninyong sinusubukang yakapin yaong mga naghahandog sa inyo ng kanilang buong pagmamahal.
Nasaan ang inyong pagpipitagan? Lahat ng ginagawa ninyo ay mapanlinlang. Wala kayong pagsunod o pagpipitagan. At lahat ng ginagawa ninyo ay mapanlinlang at lapastangan. Maliligtas ba ang ganyang klaseng tao? Ang mga taong sekswal na immoral at mahalay ay palaging gustong akitin ang makikiring haliparot sa kanila para sa sarili nilang kasiyahan. Hindi ko talaga ililigtas ang gayong sekswal na immoral na mga demonyo. Kinamumuhian ko kayong maruruming demonyo, at ang inyong kahalayan at pagiging haliparot ay magsasadlak sa inyo sa impyerno. Ano ang masasabi ninyo para sa inyong mga sarili? Nakakadiri kayong maruruming demonyo at masasamang espiritu. Nakasusuklam kayo. Paano maliligtas ang gayong klaseng basura? Maliligtas pa rin ba sila na nabibitag sa kasalanan? Ngayon, ang katotohanan ito, ang daang ito, at ang buhay na ito ay hindi umaakit sa inyo. Bagkus, naaakit kayo sa pagkakasala, sa pera, sa reputasyon, katanyagan, at pakinabang, sa mga kasiyahan ng laman, sa kagwapuhan ng mga lalaki at kariktan ng mga babae. Ano ang nagbibigay ng karapatan sa inyo na pumasok sa aking kaharian? Ang inyong larawan ay higit pa kaysa sa Diyos. Ang inyong katayuan ay mas mataas pa kaysa sa Diyos. Maliban pa sa inyong kabantugan sa mga tao, naging idolo na kayo na sinasamba ng mga tao. Hindi ba kayo naging ang arkanghel? Kapag inihahayag na ang mga kalalabasan ng mga tao, na kung kailan rin malapit nang matapos ang gawain ng pagliligtas, marami sa inyo ang magiging mga bangkay na wala ng pag-asang maligtas at kailangang alisin. Sa oras ng gawain ng pagliligtas, ako ay mabait at mabuti sa lahat ng tao. Kapag natapos na ang gawain, ang mga kalalabasan ng iba't ibang uri ng mga tao ay mahahayag. At sa oras na iyon, hindi na ako magiging mabait at mabuti, sapagkat ang mga kalalabasan ng mga tao ay mahahayag na, at bawat isa ay pagsasama-samahin ayon sa kanilang uri. At mawawalan na ng saysay ang paggawa ng anumang iba pang gawain ng pagliligtas, dahil ang kapanahunan ng pagliligtas ay nakalipas na. At dahil nakalipas na, hindi na ito babalik.